Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So lumabas din yung totoo mga kababayan. Alin na niya Mr. Maravillas, yung motibo ng nag-endorse ng impeachment laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw na to. Yung pusong DDS. Pusong, yun man talaga po. Pusong Pinoy Party List Representative, yun pala mga kababayan. Contractors. Kaya naman pala, nanggigigil na mapatalsik yung ating Pangulo. Hindi kasi nangyari. Yung mga people power nila, ngayon, mga kababayan, gusto nila ma-impeach yung ating Pangulo. Ayan po, malinaw. Siya yung nag-endorse ng final na impeachment, si Posong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Sabi dito sa report ng Impact Leadership, who is Jet Nisay? Contractor. Endorses first Marcos impeachment. Di ba? Mga kababayan, malinaw na yung motibo. Sabi ko sa inyo. Yung iba po na mga politiko, yung mga statements nila sa paglaban sa korupsyon po, plastic lang. Hindi man totoo. Pag may isang leader mga kababayan na totoong lumalaban sa korupsyon, pinanggigigilan nila. Gusto nilang ipatanggal. Kaya yung mga pumalakpak noon, nang sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa SUNA, maya naman kayo, sabay palakpakan po. Hindi lahat ng mga pumalakpak doon, pabor. Kumbinsido sa sinasabi ng ating Pangulong, maya naman kayo. Yung iba doon, mga kababayan, wala na talagang hiya. Kumapal na ng todo yung muka. Napakawalang hiya. Kasi sila mismo ang nasa likod mga kababayan sa hindi lang milyon-milyon, bilyon-bilyon kickback. Kasi napakatagal na po ito, dekada, sabi ng ating Pangulo. Dekada na to, ginagawian na po ang magnakaw sa kaban ng gobyerno. Lalo na po dito sa implementation ng mga infrastructure projects. Kinasanayan na po nila yung SOP. Kaya nga po tinawag siyang SOP, Standard Operating Procedure. Naging standard na po yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. O di ba? O ngayon, balikan natin ang background nitong isang congressman na contractor daw pala. Sabi dito sa report ng Impact Leadership. Yan o, malinaw. Who is Jet Nisay? Contractor endorses first Marcos impeachment. House Deputy Minority Leader and Posong Pinoy Party List Representative Jet Nisay on Monday endorsed the first impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. filed by lawyer Andre De Jesus. Itong abogado mga kababayan na to, malamang sa malabang, ginamit ng kampo ng mga Duterte. Diba? Para risbakan yung ating Pangulo. Kasi mga kababayan, sa tingin ng mga DDS, hindi man sila naniniwala na yung ating Pangulo walang hand sa impeachment laban kay Sara Duterte. Kahit na mga kababayan, sinabi noon ng ating Pangulo, hindi niya sinusupport yung impeachment laban kay Sara. Kasi sa kanilang palagay, the fact niya na sinulong ng majority ng members ng Congress, may basbasan niya sa Pangulo mula sa ating Pangulong Bongbong. Yan ang kanilang paniwala. Kasi nga, gawain nila. Ano ba po? But anyway, ngayon yung revival ng impeachment, inunahan na. It is expected mga kababayan na si Sara i-refile yung impeachment complaint. Kaya lang siyempre, sako pa rin ng 1 year barol. Technical kasi ng Supreme Court eh. Kaya minsan, nakakainit din ng ulo yung mga pinagagawa ng Supreme Court. May motion for reconsideration na final yung House of Representatives. Until today, wala pa pong desisyon. Binoro na. Pero umaasa pa rin po mga kababayan yung Congress na maglalabas ng desisyon para sa motion for reconsideration. But anyway, dito muna tayo sa final na impeachment laban sa ating Pangulo ngayong araw na to na nag-endorse isa pala pong kontraktor. At ang sabi dito sa balita, itong si Nisay has previously been implicated by the Independent Commission for Infrastructure in the flood control corruption scandal.
Kaya naman pala niya, Mr. Maravillas. Sabit po. Kaya gigil na gigil po. Nang may mag-file ng impeachment, ura-urada siya yung nag-endorse. Umalamang, sila yung nag-usap. Alangan man hindi sila nag-usap. Di ba? Sige niya, mag-file ka. Ako yung mag-endorse. At malamang sa malamang, sila yung nagplano talaga. Ayan o, na-implicate siya sa flood control corruption ng Independent Commission on Infrastructure or ICI na binuo mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos para tumulong po sa investigasyon sa massive corruption po. Ayaw nila po na matigil ang korupsyon. Gusto nila itigil ang gulo, tuloy ang korupsyon. At ang dapat matanggal, hindi yung mga kurakot. Dapat ang tanggalin yung lumalaban sa korupsyon. Ganon kaya hipokrito ang maraming politiko natin. Kaya tama yung final na bill sa Senado, mga kababayan, ni Senator Risa Hontiveros. Dapat natin siguro na i-support po ito. Ban contractors, political dynasties, Hontiveros Akbayan move to end party list abuse. So Hontiveros Senate Bill number 1656 seek to bar political dynasties from participating in the party list system and to prohibit party list nominees and representatives who have interest in government contracts. Bawal na sila. Pag contractor ka, hindi ka pwede na maging nominee sa party list system. Kasi ang nangyari po, ang intensyon ng party list system, mga kababayan, magkaroon ng representation yung mga marginalized sector. Ang nangyari po, pumasok na yung mga bilyonaryo. Ang gustong mag-represent sa marginalized sector po, mga bilyonaryo, na malinaw naman po ang intensyon ng mga bilyonaryong ito. I-represent yung kanilang interes sa pagpayaman. Hindi man para maglingkod, kundi para magnegosyo, gawing negosyo ang politika. Iyon pa naman yung dati nang ginagawa ng mga district representatives po na mga kurakot. Pati yung party list system, pinasok na po nila. Yun ang nangyari. Kaya tama itong bill, mga kababayan, na final ng akbayan at saka po ni Risa Hontiveros sa Senado. Toldo ka na natin. Ako nga sabi ko, dapat itong mga party list na to i-abolish na. Di ba? Dagdag gastos lang sa pasweldo mula sa taxes ng ating mga kababayan. Pagkatapos biglang pinasok ng mga contractors. Ngayon, sabit sila sa mga anomalya, sa flood control projects. Kasama pala ito sa inimbestigahan ng ICI, kaya siguro nang gagalaiti sa ating Pangulong Bongbong. In-endorse yung impeachment. Di ba po? Gustong patalsikin yung ating Pangulo. Yan o, sabi rito. In November 2025, the ICI formally recommended that the Office of the Ombudsman file criminal and administrative charges against 8 lawmakers, including Nisay, for alleged conflict of interest in government contracts. According to ICI Chair Andres Reyes, Nisay was linked to GBN, Construction and Trading, which allegedly benefited from contracts in violation of the Code of Conduct for Government Officials and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Di ba po, mga kababayan, malinaw ang motibo? Kaya ang sino man po na support dito sa in-endorse na impeachment, kakampi dito kay Nisay, alams na. Ibig sabihin kasi, pare-pareha sila. Di ba? Nawala, mga kababayan, yung credibility. Walang credibility talaga. Ito pong impeachment complaint na final. Lalo yung nag-endorse po ay sabit po din sa mga anomalya. So wala siyang moral authority, walang moral ascendancy para mag-file ng ganitong uri ng kaso laban sa ating Pangulo. So sabi dito, as a background, Nisay political career includes serving as a member of the 19th Congress, Chief of Staff to former Bataan 2nd District Representative Joet Gracia from 2019 to 2022, and 3 consecutive terms as Councilor of Balanga City, Bataan from 2010 to 2019. So walang credibility po yung nag-endorse.
Sabi dito ng mga netizens, sabi ni Roy D.B., Nisay defensive mechanism, kaya lang naunahan ng ICI. Another hero for the Kawatans institutions. Basag agad po mga kababayan. Sabi ni Yolanda Velasco Yoshida, no doubt, shame on you, Nisay. Sabi ni Maria Cecilia Gamba, gusto ng contractors na mahinto ang pag-imbestiga at pagpapanagot sa mga anomalya sa flood control scam. Hindi yan uusad. Sabi ni Miguel, iligpit na yan. Siguradong ibabasura man lang po ito. Majority ng members ng Congress nasa sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong at kay Speaker Martin Romualdez. Si Speaker Martin po, hindi man po siya pinatalsik, hindi man siya nakudita. Voluntary po siya na umalis, nag-resign bilang speaker para hindi niya magamit yung impluensya bilang speaker of the house. Kasi di ba sinasabit siya sa mga controversy. So, siya na mismo nag-relinquish ng posisyon. Pero makikita natin ang kanyang malawak na impluensya sa Kongreso. Kaya nga sinasabi natin mga kababayan paulit-ulit, dapat si Martin makabalik as speaker to protect the President laban dito po sa mga ganitong uri ng mga politiko nang intensyon istorbohin yung ating Pangulo sa pamamagitan ng isang impeachment complaint with the intention na kung magkakakuha ng support na alam naman natin malabo, 1/3 po ang kailangan, 106 members ng Congress ang dapat pumirma. Yung mga kalyado ng mga Duterte po, mga isang tricycle na lang. Maingay lang po sila mga kababayan, pero wala mang numero. Numbers game mga kababayan. Ang impeachment. Alam naman natin po yan. Pero kahit hindi magtagumpay, importante yan na file na natin ang impeachment para magamit sa propaganda. Inunahan pa. Mga kababayan, yung ating Pangulo, si Sara Duterte, may 1 year bar kasi mag-expire. Sabi February 6. Then i-refile yung impeachment. Hindi man lang pinaabot sa Pebrero. Inunahan na po yung pag-file laban sa ating Pangulo. Ganon. Sabi ni Romulo Salvador, as I mentioned before, such impeachment complaint should be dismissed to be considered as a mere scrap of paper for lack of substantial element. Sabi ni Levi Agkawili, Father, kaya naman pala Ombudsman Boyeng Rimulya, imbestigahan nyo na ito at ikulong pag napatunayan. Sabi ni Boss Elizabeth, kaya naman pala sangkot siya sa flood control anomaly. Sabi ni Jessica Palafox Jordan, credible or laughable endorser? Kayo na umusga. Lams na. Sabi ni Marcelino Tolentino, naging defensive agad. Anak ng tinapa, conflict of interest yan. Tama, ang tawag dyan ay kontraktor at hindi lingkod bayan. Napakalinaw ng motibo. Gusto nilang patalsikin yung ating Pangulo para mga kababayan iupo si Sara. Pag naupo si Sara, tigil ang investigasyon laban sa kanila. O, di ba po? Hindi man paglaban sa korupsyon ang intensyon, kundi pagpatuloy ng massive corruption na nangyayari sa gobyerno. Kasi yung lumalaban sa korupsyon, gusto nilang ipatanggal. Yung mga tao na malinaw na sabit sa korupsyon, gusto nilang ipalit. Gusto nila ang siyang nag-perpetuate sa poder. O, di ba? Mga kababayan, napakalinaw ng motibo. Masamang motibo, mga kababayan, laban sa ating Pangulo at sa ating bansa. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.